Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lina, 23 taong gulang. At ito ang kwentong ayaw ko nang maalala pa. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Isang gabi sa aming baryo sa Capiz, nagpakita sa akin ng isang nilalang na hanggang ngayon, sinusundan pa rin ako sa aking panaginip. Tahimik lang sa amin sa barangay Pinamunuan. Puro palayan, puno ng nyog at saging lang. At tuwing gabi, ang tanging maririnig mo lang ay ang huni ng mga kuliglig at tahol ng mga aso. Simula pagkabata, naririnig ko na ang kwento tungkol sa aswang. Pero hindi ko pinaniniwalaan. Sabi ko nga kay mama, kung may aswang talaga, matagal na dapat may nagpakita sa atin. Ngumiti lang siya. Nak, hindi mo kailangang maniwala. Pero, pwede mo din namang subukan. Paano naman kasi? Nagkukwento na naman siya parte sa mga aswang na namataan daw sa kabilang baryo. Ma, hanggang hindi ako nakakakita, hindi ako maniniwala. Besides, wala namang scientific basis yung mga aswang na yan eh. Isang linggo bago mag-fiesta, may mga kwento na nagkalat. May mga batang biglang nagkasakit. May mga baboy na natagpuang walang laman ng tiyan. At gabi-gabi, may naririnig daw na pakpak sa bubong ng mga bahay. Alam mo na, sabi ni Alan Rosa, panahon na naman daw ng mga aswang. May bago daw na nayanggaw sa kabilang baryo. Baka pusa lang yan, ma. Advance naman sila mag-isip na aswang agad. Sagot ko. Pero habang dumaraan ang mga araw, napansin kong lalong tumatahimik ang baryo. Walang nagbe-videoke, walang naglalakad sa gabi. Lahat ng aso, tahol ng tahol tuwing hating gabi. Ito na yata ang pinakatahimik na fiesta na nangyari sa lugar namin. Gabi yun nang dumaan si Aling Rosa sa tapat ng bahay namin. Lena, gusto mo sa bahay ka na lang matulog mamaya? May nakita daw si Boyet na babae kagabi sa likod ng punong saging ninyo. Baka delikado ngayong gabi eh. Ngumiti lang ako. Naku, baka lasing lang po si Kuya Boyet. Okay lang po ako dito, huwag kayong mag-alala. Sanay naman akong iniiwan dito ni nanay tuwing magpapabayan siya at mamimili ng paninda. Pero nang umalis siya, biglang bumigat ang hangin. Sabay alulong ng mga aso. At sa bubong, may lumapag na itim na ibon. Nang tingnan ko sa bintana, pulang-pulang mata nito. Lumipad papunta sa may puno ng saging. Kaninong uwak yun? Gabi na yun ah. Bandang 8:00 ng gabi nang nagdesisyon ako na kumain ng hapunan at matulog. At bandang 9:00, nagising ako dahil sa kalusko sa labas. Parang may naglalakad sa tuyong dahon. Una kong ginawa ay bumangon ako dahil baka si mama na, naisipang umuwi na lang. Pero nang sinilip ko sa bintana, walang tao. Pero may naamoy akong kakaiba. Parang kalawang o kaya malansang dugo. Paglingon ko sa kisame, may tumutulong likido. Pula. Patunay na ito ay dugo. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa bakuran para silipin at laking gulat ko dahil pag-angat ng mata ko, may nilalang na nakabaliktad sa bubungan namin. Babae, mahaba ang buhok, pulang-pula ang mata, at ang dila niya, mahaba, parang ahas. Natulala ako saglit at bigla akong napagtantong may nilalang sa bubungan namin. Napasigaw ako. Tumakbo palabas ng bakuran, hawak ang rosaryo.
Hindi na nga ako nakapagsuot ng tsinelas. Hanggang sa makarating ako kina Aling Rosa. Tao po, Nanay Rosa. Buksan mo to, dali. Lena? Oh, hala, nanginginig ka. Anong nangyari sa'yo? May nilalang po sa bubong namin. Nakakatakot. Natatakot po ako. Pinapasok ako ni Aling Rosa at nakita ko na binaliktad niya ang walis sa pintuan. Hindi ko din alam kung bakit. Pagkaupo ko sa upuan nila, hindi ako maganda o gagal sa pagkwento ng nangyari. Diba, sabi ko sa'yo, dito ka na matulog dahil delikado ngayon. May bagong yanggaw sa kabilang baryo. Hindi mo ba yun nabalitaan? Pinainom niya ako ng tubig. At nang mahimasmasan ay nakatulog din ako sa kanila sa sala. Kinabukasan, nagising ako sa boses ni Mama na naghahanap sa akin. Nay Rosa? Nay Rosa? Andyan ba si Lina? Oh, magandang umaga, Clara. Oo, andito siya. Paano ba naman kagabi? Sinugod siya ng bagong yanggaw sa bahay niyo. Dali-dali akong tumayo para salubungin si Mama at napaiyak ako nung naalala ko ang mga nangyari. Bumalik kami ni Mama sa bahay. Tahimik na at walang dugo. Pero sa kisame, may marka ng mga kuko. At sa bakuran, sa ilalim ng puno ng saging, may patay na hayop na wala ng lamang loob. Nak? Baka yun ang nilalang na nakita ni Boyet. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Ma, paano kung bumalik siya? Natatakot na ako. Hayaan mo. Tatawagan kong lolo mo. Na dumito muna para may kasama tayo. Si Lolo Ilyo kasi ay isang albularyo noon. Ngunit dahil sa katandaan, hindi na siya nanggagamot. Nung araw din yon, tinawagan ni Mama si Lolo para umuwi muna ng Capiz para may kasama kami. At mula noon, tuwing alas 6 pa lang, sarado ng lahat ng bintana. Wala nang lumalabas sa gabi. Napagbigay alam na din naman ito sa barangay at gabi-gabi naman silang rumoronda. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakikita. Isang linggo matapos ang insidente, habang naguhugas ako ng plato, may itim na naman na ibon sa poste. Tahimik lang na nakatingin sa akin. Napansin ko, parang titig na titig yung mata niya sa akin. Shoo! Malis ka nga dyan. Kakatakot ka eh. Shoo! Shoo! Pero hindi ito lumipad. Mula sa likod ng bahay, may naamoy ako na pamilyar na amoy. Yung amoy ng malangsa. Dali-dali ko tinapos ang paghuhugas para makapasok. Pero hindi pa naman ako nakakatapos, bigla kong narinig si Mama. Lina, tulungan mo ko. Boses yun ni Mama. Pero si Mama, alam kong nasa bayan para sunduin si Lolo. Dahan-dahan akong lumingon. May babaeng nakaputi sa likod ng bahay. Nakatalikod at mahaba ang buhok. Ma? Dahan-dahan siyang lumingon. Pulang-pula ang mga mata. At ngumiti siya sa akin na nakakakilabot. At biglang lumabas ang mahaba niyang dila at dahan-dahan siyang nagpalit ng anyo. Natumba ako't napasigaw. Tumakbo ko papasok ng bahay at agad na binaliktad ang walis tulad ng ginawa ni Nanay Rosa. Sigaw ako ng sigaw para tawagin sana si Nanay Rosa, ngunit parang hindi nila naririnig. Ang nilalang ay hindi umaalis. Hanggang madaling araw nandun lang siya. Iyak ako ng iyak hanggang sa nakatulugan ko na lang. Pagbalik ni Mama kinabukasan, may mga yapak sa lupa na parang hindi paan ng tao. Agad na pagtanto ni Lolo na may aswang na umiikot sa bahay namin kagabi. Dahil sa trauma, lumipat kami sa Maynila kasama si Lolo. Pero hanggang ngayon, tuwing may nakikita akong itim na ibon,
Parang bumabalik yung alaala ko sa gabing yun. Hindi na kami bumalik sa Capiz. Dito na ako nakapag-asawa sa Manila. Pero yung lalaking napangasawa ko, taga Capiz din. At nung kinuwento ko yung kababalaghanan na naranasan ko, hindi din niya ako pinaniwalaan. Kaya ngayon, ang tanong ko, maniniwala na din ba kayo sa mga aswang?